Mic test, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Okay. Ah, magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia. Awit 19. Awit po, Kapitulo 19, Awit 19:7. Awit 19:7. Talata 7, 7 hanggang 11. 7 hanggang 11. Awit 19. 7 hanggang 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. Bukod dito'y binalaan ng iyong lingkod sa pamamagitan nila, sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. We start New Year 2025. Tayo po ay nagpasimula ng bagong taon, 2025. So we set new slogan 2025. Kaya nagtakda po tayo ng panibagong slogan sa taong 2025. You know what's this? Alam niyo po ba kung ano ito? Obedience, right? Pagsunod po, di ba? According to our slogan, obedience, we need to try to obey to the Lord first. Kaya ayon po sa ating slogan ng pagsunod, subukan una nating sumunod sa Panginoon. Second, we have to obey to the Word. Ikalawa, kailangan nating sumunod sa salita. And third, we have to obey to the order. At ikatlo, kailangan nating sumunod sa pagkakaayos, sunod-sunod. So, let's practice this year, right? Kaya isagawa po natin ito ngayong taon. Magkaroon tayo ng isang taon na sumusunod sa salita ng Diyos. Sumusunod sa salita ng Diyos. Kung alam natin ang mga katangian at mga pakinabang ng salita ng Diyos, mas madali tayong susunod dito. Okay? So we let awit 19, 7 hanggang 11. Kaya binasa po natin itong awit chapter 19 verse 7 to 11. 7 ay ang kautusan ng Panginoon. At
ang patuto ng Panginoon, verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon, at ang utos ng Panginoon, verse 9, ang pagkatakot sa Panginoon. Anyway, it has a different expression, but all means, right, saying the word of God, right? Bagamat ito po yung magkakaibang pagpapahayag, pero ito po pare-parehong salita po ng Diyos. So, pag-isipan natin, we need to know what's the characteristics of the word. Kaya kailangan po nating malaman yung katangian po ng salita. What's the benefit? What's the benefit of the word? Ano po yung pakinabang ng salita? Una, verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Nagpapanauli ng kaluluwa. Anong ibig sabihin? Nagpapanauli ng kaluluwa ay nangangahulugan ang muling pagbangon ng isang nalugmong na puso. Nalugmong na puso. May mga pagkakataon sa ating buhay, Kristiyano, na tayo ay nanlulumo ang loob. Tama po ba? Yeah, you cannot be always good, right? Hindi naman po palaging mabuti po, di ba? Sometimes you can be depressed. Minsan maaari kang ma-depress, manlumo. Yeah. Sa ganitong pagkakataon, paano natin maibabalik ang ating nanulumbay na kalooban? Sa pamagitan ng salita, maaari tayong makapagpaling ng ating narulumbay na kalooban. Okay? Halimbawa, pag-isipan natin, Propeta Elias. Pinanumbaling ng Diyos si Elias na narulumbay sa pamagitan ng kanyang salita. Okay? Buksan mo ang Biblia. Unang Hari, chapter 19. Unang Hari, chapter 19. Unang Hari, chapter 19. Verse 11 and 12. Unang Hari, chapter 19, 11 and 12. Unang Hari, 19, 11 and 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kanyang sinabi, humayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. Elijah was the great prophet in Old Testament. Si Elias po ay isang dakilang propeta sa Lumang Tipan. He defeated the first prophet, 850 false prophet alone. At nagawa niya pong magapi ang 815 mga propeta ng mag-isa. Yeah. But at the time, the wife of King Ahab, Jezebel, tried to kill him. Pero yung asawa po ni nung Jezebel po ay sinubukan po siyang patayin. Then
he feared he could die, Pagkatapos siya ay natakot na maaari siyang mamatay. and then he became very depressed, At siya po ay labis na nanlumo. and he ran away. At siya po ay tumakas. Yeah. Even he was so depressed, even he asked God to die. Dahil sa kanyang panlulumo po, maging yung Diyos, hiniling niya sa Diyos, hiniling niya pong mamatay siya. He was really depressed, right? At talagang labis po siyang nanlumo. Yeah. But at that time, God appeared to him. Pero sa pagkakataong iyon ay nagpakita ang Diyos sa kanya. God restored him. Pinanumbalik po siya ng Diyos. By what way God restored him? Sa paanong paraan siya pinanumbalik ng Diyos? Right at first, there was a great and strong wind. Una po, meron pong malakas na hangin. Yeah. But no God at the time, right? Pero wala po yung Diyos ng panahon ngayon. After then, there was a great earthquake. Pagkatapos nun, nagkaroon isang malakas na lindol. But no God. Pero wala pa rin po yung Panginoon After Diyos. then, there was a fire. Pagkatapos nun, apoy. No God. Pero wala pa rin po yung Diyos. But what happened? Pero anong nangyari po? Verse 12, pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. May munting tinig. Ano po? Ano ang munting tinig? Ito ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Tama? Yeah. God appeared to Elijah through his word. Ang Diyos ay nagpakita kay Elias sa magitan po ng salita. Then Elijah could be restored. At si Elias po ay nanumbalik. So when we are depressed, the word of God can restore our depressed heart. Kaya kapag tayo po ay nanlumo, ang salita ng Diyos po yung makapagpapabalik sa ating puso. Dahil ang salita ay nagbibigay ng kaaliwan. Kaya't ang puso ay gumagaling. Okay? Buksan mo ang Biblia, awit 119. Awit 119. Verse 50. Awit 119:50. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian, o ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian. Ito ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay aking kaaliwan sa aking kapighatian. Ano po ba? So when we are in depression, right? We have to come to the Word of God. Kaya kapag tayo po ay nasa panlulumo, kailangan nating lumapit sa salita ng Diyos. Then the Word of God restore your depressed heart. Kung gayon yung salita ng Diyos, yung magpapanumbalik ng inyong pusong nanlulumo. James chapter 5, buksan mo ang Biblia. James chapter 5. Santiago po, Kapitulo 5. Verse 10 and 11. Nagmula talata 10 hanggang 11. James chapter 5, 10 and 11. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis at ng pagtiyatiyaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tunay na tinatawag nating mapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung paano ang Panginoon ay puno ng pagkabag at pagkamawain. When we are depressed, right? Usually when we are in great oppression, we are depressed. Sa katunayan po, kapag tayo ay nasa matinding kapigatian, tayo po ay nanlulumo. Then how to restore this depression? Kung gayon, paano po mapapanumbalik po yung mula sa panlulumong ito?
we have to come to the Word of God. Kailangan nating lumapit sa salita ng Diyos. We check the example in the Bible. Suriin natin yung naging halimbawa sa Biblia. What happened to the forefather of the faith in the Bible? Ano ba yung nangyari sa mga ninuno ng pananampalataya sa They Biblia? also received the great oppression, right? Sila din po tumanggap ng matinding kahirapan. But after great oppression, right? God allowed more great blessing to them. Pero pagkatapos ng matinding kahirapan, ipinahintulot ng Diyos sa kanila yung mas higit na biyaya. may halimbawa, si Job, right? Si Job. Sa pamagitan ng mga pagpapala na ibinigay kay Job pagkatapos ng kanyang mga pagdurusa, ang narulumbay na puso sa gitna ng mga pagsubok ay nakakatanggap ng kaariwan. Tama ba? We can be comforted, right? Kaya maaari po tayong maaliw. Then our depressed heart can be restored. Kung ngayon yung ating pusong nandulumo ay marerestore. At sa pamagitan ng salita, nakakaroon tayo ng pag-asa, kaya ang puso ay gumagaling. Nakakaroon tayo ng pag-asa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, awit 119. Awit 119, verse 49. Awit 119, 49. Awit 119, 49. Basahin po natin ng sabay-sabay. Alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo, na dooy pinaasa mo ako. Alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo, na do'y pinaasa mo ako. Pinaasa mo ako. Tama? What kind of hope we can have? Anong uri ng pag-asa ang maaaring magkaroon tayo? We have the hope for eternal life. Meron tayong pag-asa Right? sa buhay na walang hanggan, di ba po? We have the hope for eternal heaven. Meron tayong pag-asa sa walang hanggang langit. We have the hope for eternal reward. Meron tayong pag-asa sa walang hanggang gantimpala. Especially our time. Jesus' second coming is near, right? Lalo na po sa ating panahon, ang ikalawang pagdating ni Jesus ay malapit na po. We can have a hope. Jesus' second coming, right? Kaya meron tayong pag-asa sa muling pagdating ni It Jesus. shows our hope, right? Yan din po yung ating pag-asa. So, through the Word of God, we can have the hope. Sa magitan ng salita ng Diyos, pwede rin magkaroon ng Then pag-asa. our depressed heart will be restored. Kung gayon yung puso nating nanlulumo, ay mananauli. Yeah. So, balik. Awit 19. Awit 19. Right? 7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Okay? Verse 7. At ang patuto ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Dati, maaari tayong tawaging mga hangal na walang karunungan. Tama? Ngunit, sa pamagitan ng salita, maaari tayong maging matalino. Maging matalino. Awit 119, buksan mo ang Biblia. Awit 119. Verse 130. Awit 119, verse 130. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay.
Ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan. Nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. It's really blessing, right? We can be, we can have the wisdom through the word of God, right? Isa pong pagpapala na nagkaroon tayo ng karunungan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. The people in this world, right? They have a lot of knowledge, wisdom in this world. Yung mga tao po ng sanlibutan ito, napakarami po nilang kaalaman mula sa sanlibutan ito. But actually, they don't have real wisdom and knowledge before God. Pero sa katunayan, wala po silang tunay o totoong karunungan at kaalaman sa Diyos. Halimbawa, sa Biblia, if we look at the Luke chapter 12, there is the parable of the rich man. Sa Biblia, kung titingnan natin sa Lucas Kapitulo 12, meron doon talinghaga ng mayamang lalaki. Jesus mentioned, right? At nabanggit po iyon ni Jesus. The rich man could earn a lot of money, right? Yung mayamang lalaki po, nagawa niyang kumita ng napakaraming salapi. Maybe to earn a lot of money, right? Maybe he had a lot of knowledge and wisdom in this world. Kaya upang kumita ng napakaraming salapi, marahil ang lalaking iyon, napakarami niyang karunungan sa mundong ito. Yeah. He laid up a lot of things for his remaining life. Siya'y nag-imbak ng maraming bagay para sa kanyang natitirang And buhay. then he said, "Oh, let's enjoy my remaining life. At sinabi niya, magsaya tayo sa aking natitirang buhay. I will be happy." Magiging masaya ako. But what God said to him, Pero ano yung sinabi ng Diyos sa kanya? "You are poor." Hangal ka. Maybe he was praised by the people. "Oh, you are very good. You have a lot of the wisdom and the knowledge." Marahil papupurihan siya ng mga tao. Napakabuti mo. Napakaraming mong kaalaman at karunungan. But God said to him, "You are poor. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, hangal ka. This night I will take your life." Sa gabing ito ay kukunin ko ang iyong buhay. Then what you have prepared many things, to whom it will go, At yung mga bagay na inihanda mo, saan ito mapupunta? right? What he prepared many things, right? Usually. Yung mga bagay na kanyang inihanda po, wala nang kabuluhan. Because tonight God took his life. Dahil ng gabing iyon, kinuha ng Diyos yung kanyang buhay. He's really poor, Talagang napakahangal niya po. not intelligent, right? At hindi po siya matalino Before God. sa harapan ng Diyos. But even we don't have much knowledge and wisdom in this world, we have a real wisdom, right? Pero tayo po, kahit na wala tayong sapat na kaalaman at karunungan sa mundong ito, Yeah, because we got the salvation through the Word of God. nagkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan po ng salita ng Diyos. Because we have the Bible, right? Dahil meron po tayong Biblia, di ba po? We can read the Bible. Mapagawa nating mabasa We yung can Biblia. learn the Bible. Matututunan natin yung We Biblia. can know real wisdom, right? Kaya malalaman natin yung totoong karunungan. That's why it's important, right? We have to read the Bible. We have to listen to the Word of God. Kaya napakalaga po na kailangan ating basahin ang Biblia, kailangan ating makinig ng salita ng Diyos. Especially sa pamagitan ng mga salita ng kaikan, maaari tayong makakuha ng karunungan. Right? Buksan mo ang Biblia Kaikan, chapter 1. Kaikan, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Kaikan, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel, upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman, upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katuwiran, katarungan at pagkakapantay-pantay,
upang mabigyan ng talino ang walang muwang, kaalaman at mabuting pagkapasya sa kabataan. Right? Yeah. Ito ay verse 1 ang mga kaikan ni Solomon. Yeah. Verse 2 upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral. Yeah. Upang ang mga salita ng pagkanaunawa ay malaman. Yeah. So especially right uh, Proverb and Ecclesiastes, right? Yeah, it was written by Solomon. Lalo na po, yung kawikaan po at yung Ecclesiastes ay sinulat po ni Haring Solomon. Yeah, we can have a lot of the wisdom, right? Pwede po tayong magkaroon ng maraming karunungan. Yeah, especially right the Ecclesiastes. It says about a lot about our life. Lalo na po yung Ecclesiastes, binabanggit po nito yung higit sa lahat, yung patungkol sa ating buhay. It summarizes our life, right? Binuot na po dito yung ating buhay. Usually, who knows what is our life? Sa katunayan, sino po yung higit na nakakaalam ng ating buhay? Usually, all the people, right? They know what's their life. Sa katunayan, lahat ng mga tao, alam nilang mabuti yung kanilang buhay. Because they already experienced many things, right? Dahil naranasan na po nila yung maraming bagay. Yeah, that's why usually all the people mention about the life. Kaya kadalasan yung mga matatanda po, sila yung bumabanggit ng patungkol sa But buhay. even though we are not old, we can know what's the true life. Pero kahit hindi pa tayo matanda, malalaman natin kung ano talaga yung buhay. Even the elementary student, they can say about the life, right? Kahit yung mga estudyante sa elementarya, pwede nilang masabi yung tungkol sa buhay. Yeah, they say our life is a vanity. Maring sabihin nila yung ating buhay ay walang kabuluhan. Tama? Even elementary school say, our life is a vanity. Maging yung mga estudyante sa elementarya, pwede nila sabihin na walang kabuluhan ang buhay. Yeah, because they know through the Bible, right? Dahil nalalaman nila yan sa pamamagitan ng Biblia. It's wisdom, right? Wisdom. Yan po ay karunungan. So, originally we don't have a real wisdom, right? Sa katunayan po, wala po tayong tunay na karunungan. But through the Word of God, we can have a real wisdom. Subalit sa magitan ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng totoong karunungan. Balik, Awit chapter 19, verse 8. Verse 8, ang mga tutunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Nagpapagalak sa puso. Ang salita ay nagbibigay kasiyahan sa ating puso. Sa mga taong masigasig na kumakain ng salita, ang salita ay nagiging kagalakan. Okay? Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15, verse 16. Jeremiah chapter 15, verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Yeah, ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, right? Yeah. How to eat the word? Paano kakainin po yung salita? Will you eat the Bible? Kakainin niyo ba yung Biblia? Yeah. Of course, we cannot eat the Bible. Siyempre po, hindi natin pwedeng kainin yung Biblia. We can eat the word by reading, right? Magagawa nating makain yung salita sa magitan ng pagbabasa. Or we can eat the word by listening the word of God. O makakain natin yung salita sa pamamagitan ng pakikinig sa salita. Yeah, it's the time, right? Sunday sermon is the time we eat our spiritual food. Kayong Sunday sermon, ito po yung oras na kumakain tayo ng spiritual na pagkain. Yeah. At sa kanang akinang iyong mga salita ay
katuwaan at kagalakan ng aking puso. Tama? Yeah. Katulad ng mayroon tayong kasiyahan sa pagkain, mayroon ding kasiyahan sa pagkain ng kaluluwa. Yeah. Mamaya, we have a lunch time, right? Mamaya meron po tayong tanghalian po, di ba? You want to eat masarap pagkain, right? Gusto niyo pong kumain po, di ba? Yeah. It's a joy, right? Isa po yung kagalakan po, di ba? Your physical body, it's a joy you eat masarap pagkain, right? Sa iyong physical na katawan, magiging kagalakan sa iyong kumain ng masarap na pagkain. You are happy, right? At masaya po kayo, di ba? Yeah, it's a happy. Opo, talagang masaya po. But how much you have a joy when you take the spiritual food? Pero gaano po kayo merong kagalakan kapag kumakain kayo ng spiritual na pagkain? I'm not sure. This time, you are happy or mahirap? Di po ako sigurado kung sa oras nito, masaya po ba kayo? Masaya o mahirap? Your heart. Yung puso nyo po. Yeah. Sa pagbabasa at pakikinig sa salita, mayroon kagalakan na ibinibigay ng Diyos. Yeah, God gives the joy Ang Diyos po ay nagbibigay kagalakan through His word. sa pamagitan ng kanyang salita. Huwag tayong maghanap ng kaligayahan sa mundo, kundi dapat tayong maghanap ng kaligayahan sa salita. Huwag kalimutan na ang mga kasiyahan sa mundo ay pansamantala at walang kabuluhan. Apo ba? Before we got the salvation, right? Noon, naranasan po natin bago tayo maligtas. You search the joy in this world, right? Naghahanap kayo ng kagalakan sa mundong ito. But it's just temporary, right? Pero yun po'y panandilan lamang, di ba po? Yeah, it does not give real joy in your heart, right? At hindi ito nagbibigay ng tunay na kagalakan sa iyong puso. It's real vanity, right? At talagang walang kabuluhan po, di ba po? But the joy we get from the world is different, right? Pero yung kagalakang nakuha natin sa salita, ito po'y kakaiba. We have to seek the joy through the word of God. Kailangan nating hanapin ang kagalakan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang taong ang salita ay naging kasiyahan ay kayang magtiis at magpagtagumpayan ang anumang paghihirap. Okay? Buksan mo ang Biblia, awit 119. Awit po, 119. Awit 119, 92, verse Awit. 92. Kapitulo 119, talata 92. Awit 119, 92. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Kung ang kautusan, salita ng Diyos, kung ang kautusan mo ay hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Tama? When you are in great affliction, right? You can meditate the word of God. Kapag kayo po'y nasa matinding kahirapan, pagbulay-bulayan niyo po yung salita ng Diyos. Then God will give the joy in your heart. Kung gayon ang salita ng Diyos ay magbibigay ng kagalakan sa iyong puso. That's why the Christian who rely on the word of God, they are always happy. Kaya ang Kristiyanong umaasa palagi sa salita ng Diyos, masaya po sila. Whatever situation they meet, they are always happy. Anumang kalagayan po yung kanilang kaharapin, palagi po silang masaya. They always smile. Right? Palagi po silang nakangiti. Magkaiba, right? Different from the people in this world. Magkaiba po mula sa mga tao ng sanlibutan ito. Because there is joy God
gives through the word of God. Dahil meron pong kagalakang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya gitna ng mga pagsubok, lalo tayong magbasa at nilay sa salita. Okay? Balik, awit 19. What's the benefit of the word? Ano po yung pakinabang ng salita? Awit 19 verse 8, ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Nagpapaliwanag ng mga mata. Dalisay. Utos ng Panginoon ay dalisay. Ibig sabihin, malinis, right? Dalisay, malinis. Dapat maging maliwanag ang ating spiritual na mga mata. Of course, here the eyes means the spiritual eyes. Siyempre po, yung mata po dito ay spiritual na mga mata. Dapat maging maliwanag ang ating spiritual na mga mata. Depende sa kung ano ang ating tinitingnan, ang spiritual na mga mata ay maaaring maging maliwanag o madilim. Kung madalas tayong tumingin sa mga magkamundong bagay, nagiging madilim ang spiritual na mga mata. Tama po ba? So it's important. What your eye look at. Kaya napakalaga po kung ano po ang inyong tinitingnan. What your eye look at. Kaya This word. Ano ba yung tinitingnan nyo? Yung sanlibutan ito? Word. Look at the word of God. O tinitingnan ang salita ng Diyos? Magkaiba, right? Your spiritual eye will be bright or dark. Gayon ang inyong spiritual na mga mata ay magliliwanag o magdidilim. Halimbawa, sa Biblia, ang iglesia ng Laodicea ay isang makamundong iglesia, kaya't ang kanilang spiritual na mata ay madilim. Buksan mo ang Biblia, Revelation chapter 3. Apokalipsis Kapitulo 3. Apocalypse chapter 3, 17. Talata 17. Chapter 3, 17. Chapter 3, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay ama, kahabag-habag, maralita, bulag at ubad. Sinabi nila, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Right? Laodicean church, right? They focus on this word, right? Ang iglesia po ng Laodicea, nakatuon sila sa libutang ito. That's why our Lord point out their mistake. Kaya po pinunto ng ating Panginoon yung kanilang pagkakamali. It said, right? That's why hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, malarita, at bulag, right? Bulag. They are blind. Kaya sila yung bulag. They have eye. They can see. Meron silang mga matang nakakakita. So why they are blind? Pero bakit po mga bulag sila? Spiritually they are blind. Spiritual silang mga bulag. Their spiritual eye become dimmed. Dahil yung kanilang mga spiritual na mga mata ay dumilim. Because they focus on this word. Dahil nakatuon sila sa sanlibutan ito. If you focus on this word, your spiritual eye will be dimmed. Kung magtutuon kayo sa sanlibutan ito, ang inyong spiritual na mga mata ay magdidilim.
nowadays, right? Many people use smartphone, right? Sa panahon ngayon po, karamihan sa mga tao gumagamit ng smartphone. Mm. If you look at smartphone for a long time, what happened in your life? Kung matagal po kayong nakatingin sa smartphone, ano pong mangyayari sa inyong buhay? Might up singing, right? Your eye condition cannot be good, right? Yung magiging paningin nyo po, hindi magiging maganda. But if you look at many worldly things through your smartphone, your spiritual become dark. Pero kung nakatingin kayo sa mga makamundong bagay mula sa inyong smartphone, magiging madilim po ang inyong spiritual na mga mata. What do you see through your smartphone? Ano po yung tinitingnan ninyo sa inyong mga smartphone? Yeah, look at our group chat. Tinitingnan, syempre yung ating group chat. You can see the news, brothers and sisters. Makikita nyo po yung mga balita ng ating brothers and sisters. Prayer request. Prayer request. Then your spiritual will be open, will be good. Kung gayon yung inyong spiritual na mga mata, ay mabubuksan magiging maayos. Always Facebook, worldly thing. Pero palaging Facebook, makamundong bagay. Your spiritual will be dark. Ang inyong spiritual na mga mata ay didilim. Yeah. At kapag may kasalanan, ang spiritual na mga mata ay nagiging madilim. Kung may kasalanan. Buksan mo ang Biblia, unang Juan chapter 2, 11. Unang Juan chapter 2, 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, right? Siya ay lumalakad sa kadiliman. Sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. It's a sin, right? If you hate your brother, it's a sin, great sin, right? Di ba po, kapag napuot ka sa iyong kapatid, yan po isang malaking kasalanan. Sin, sin separate you from God, right? Alam niyo po, yung kasalanan po yung naghiwalay sa inyo mula sa Diyos. That's why your spiritual eye become dark. Kaya nga inyong spiritual na mga mata ay dumilim. If you hold on the sin, this time, the word of God also cannot enter in your heart. Kung panghawakan niyo po yung salita, ay yung kasalanan sa oras na ito po yung magdidilim sa inyong puso. Sin always separate you from God. Yung kasalanan yung palaging naghihiwalay sa iyo mula sa Diyos. If you have a sin, you cannot have a true fellowship with God, right? Kung meron kang kasalanan, hindi ka magkakaroon ng tunay na fellowship sa Diyos. Dapat tayong maging malinis at walang kasalanan upang makita ang Diyos. Tama? Mateo chapter 5, buksan mo ang Biblia. Mateo chapter 5, verse 8. Mateo chapter 5, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga may malinis na puso. Walang kasalanan, right? Malinis na puso. Sapagkat makikita nila ang Diyos. What do you mean we see God? Ano ibig sabihin po ng makikita ang Diyos? Originally, we cannot see God, right? Sakto na hindi natin makikita ang Diyos. What do you mean we can see God? Pero bakit makikita po yung Diyos? It means we can have a intimate fellowship with God. Ibig sabihin magkakaroon po tayo ng mas malapitang fellowship sa Diyos. When we have a sin, right? It hinder our prayer, right? Kapag may kasalanan tayo, ito yung nagiging hadlang sa ating pananalangin. When you have a sin, right? You are shy to pray to God, right? Kapag may kasalanan ka, di ba po, nahihiya kang manalangin sa But Diyos. if we are clean,
we can boldly pray to God. Pero kapag tayo'y malinis, Yeah, matapang tayong we can mananalangin have sa an Diyos, intimate fellowship with God. magkakaroon tayo ng mas malapitang fellowship sa Diyos. It's we see God, right? Yan po yung makikita natin ng Diyos. Kung ang salita ang maghugas ng kasalanan, ang spiritual na mata ay magiging maliwanag. Yeah. Ang salita ay napapaliwanag ng spiritual na mga mata. Dahil ang salita ay nagiging liwanag na nagpapaliwanag sa ating tahan, kaya't ang mga mata ay nagiging maliwanag. Buksan mo ang Biblia, awit 119. Awit 119, verse 105. 119, verse 105. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. And at night, you cannot see clearly, right? Sa madilim na gabi, hindi po kayo makakakita ng malinaw. Then if you turn on the lamp, right? You can see clearly. Pero kung bubuksan niyo po yung ilawan, makakakita kayong maliwanag. We have the lamp. Meron tayong ilawan. Ito ay salita ng Diyos, right? Ating lamp. That's why our spiritual eye can be open. Kaya yung ating spiritual na mga mata ay mabubuksan. At ang salita ay parang gamot sa mata. Buksan mo ang Biblia, Apocalypse chapter 3. Apocalypse chapter 3, 18. Apocalypse chapter 3, 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mabubuting damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kaubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. It also says about Laodicean church. Binabanggit din po dito yung iglesia ng Laodicea. We learn, right? Laodicean church, they focus on this word. Natutunan natin ng iglesia ng Laodicea nakatuon sa mundong ito. That's why our Lord said to them, you are blind. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa kanila, ikaw ay bulag. Because your spiritual eye was darkened. Dahil ang iyong spiritual na mga mata ay nagdilim. That's why you need gamot. Gamot sa mata. Kailangan gamot sa mata. Right? Nang pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Yeah. Ano ang gamot sa mata? Ito ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos, right? Yeah. So, for week, right? For week, you have lived in this world, right? For week, the week, right? During week time, you have lived in this world. Sa loob ng isang linggo, kayo po'y nabuhay sa mundong ito. Yeah, that's why you are greatly affected by this world. Kaya madali po kayong naapektuhan ng sanlibutan ito. You more focus on this world. Na mas nakatuon ka sa sanlibutan And ito. some sin of this world enter to you. At yung ilang mga kasalanan ng sanlibutan ito ay pumasok sa Which iyo. automatically your spiritual eye become dark. Kaya automatic ng iyong spiritual na mga mata ay nagdilim. That's why we need this time. Kaya kailangan natin ng ganitong oras. Sunday sermon. It's the time you can open your spiritual eye. Ito yung pagkakataon na mabubuksan ng inyong spiritual na mga mata. It's the time you take the medicine for your eye. Ito yung pagkakataon na kumuha ka ng pampahid sa iyong mga spiritual na mata. Now, Ngayon po, can you see clearly? malinaw po ba kayo nakakakita?
You open your spiritual eye. Nabuksan po ba ang inyong mga spiritual na mga mata? Do you know what you have to do? Alam niyo na po ba kung ano yung dapat ninyong gawin? Yeah, the word of God. Open your eye. Ang salita ng Diyos yung magbubukas sa inyong mata. Yeah. Balik awit 19. Yeah, so we can know that the word of God is really important, right? Kaya malalaman po natin na yung salita ng Diyos ay talagang napakahalaga. For our side, what we need, Pero para naman sa atin, ano yung kailangan natin? verse 10, chapter 19, verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto. Gusto mo ginto? You want to have a lot of ginto? Gusto mong magkaroon ng maraming ginto? Yeah. Anong sinabi ng Biblia? Verse 10, higit na dapat silang naisin kaysa ginto. We have to desire the word of God more than the gold. Kailangan nating naisin ang salita ng Diyos higit pa po kaysa sa ginto. lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Tama? Katulad ng isang sanggol na sabik sa gatas, dapat tayong mang-ada ng spiritual na gatas. Tama? Especially the writer of the Psalm, he really desired the word of God. Higit sa lahat po yung manunulat ng awit, siya ay talagang nagnanais ng salita ng Diyos. Most of the Psalm was written by David. Karamihan sa mga awit po ay isinulat ni David. He was the one who really desired the word. Siya po yung isa sa talagang nagnanais o nananabik sa salita. In the Bible, you know, what's the longest chapter in the Bible? Sa Biblia po, alam niyo po ba kung ano yung pinakamahabang chapter? You do better remember. So, mabuting tandaan niyo po ito. It's the frequent question in the Bible quiz. Ito po yung madalas na tanong sa mga Bible quiz. Ano? Ano po? Awit 119, right? That's why today also we opened a lot 119, right? Kaya maraming beses din natin binuksan ngayong araw yung 119. Yeah, it says about all whole chapter says about the word. Binabanggit po nito yung sa buong chapter na ito yung patungkol sa salita. We can say that the chapter of the word. Masasabi natin, ito po yung chapter ng salita. It was written also by David. Ito rin po yung isinulat ni David. How much he desired the word. Gaano po siya nagnanais ng salita? Awit 119, buksan mo ang Biblia. Awit 119, Verse 131. verse 131 po. Verse 131. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at humihingal ako sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. Yeah. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag. At humihingal ako. Anong ibig sabihin? Each expression, he really desire, he has great eagerness for the word of God. Pinapaliwanag po nito na meron siyang matinding pananabik sa salita ng Diyos. Sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. That's why we know the life of David. Even though he suffered a lot of oppression, right? He could overcome all the oppression. Kaya alam natin yung buhay ni David. Kahit na napakarami niya pong naging kahirapan, nagawa niya po itong mapagtagumpayan. He had a real close fellowship with God, right? Siya ay talagang mayroong tunay na fellowship, malapitang fellowship sa Diyos. Because he really desired the word of God. Dahil siya ay talagang nagnanais ng salita ng Diyos.
At para sa mga nagtatanaw ng salita, ang salita ay mas matamis kaysa sa pulot. Pulot. Awit 119, verse 103. Buksan mo ang Biblia. 119, verse 103. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Yan. Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko. Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Pulot sa bibig ko. You know how sweet the honey is, right? Alam niyo po kung gaano katamis po yung pulot-pukyutan? Pulot po? But how about the word of God? Is it sweet in you? Pero paano naman po yung salita ng Diyos? Matamis po ba ito para sa inyo? Opo? Or it's very bitter, always bitter? O palaging mapait po? Yeah. It's a problem, right? Yan ba yung problema? The word of God needed to be sweet. Ang salita ng Diyos kailangan po matamis. Usually we experience, right? When we are sick, we lost the taste. Kadalasan danas po natin. Kapag may sakit po tayo, nawawalan tayo ng panlasa. So at the time, even though may maraming masarap pagkain, it's a bitter, right? Kaya kahit sa pagkakataon maraming pagkain po'y mapait sa atin. Hindi masarap, right? When you have a sick, right? Kapag may sakit ka. Why the word of God is not sweet? Bakit ang salita ng Diyos hindi po matamis? It testifies we have a spiritual sick. Ibig sabihin po nung nagpapatunay meron tayong spiritual na sakit. If we are healthy, spiritually healthy, the word of God will be so sweet. Kung tayo spiritual na malusog, ang salita ng Diyos po ay matamis. This time, the word of God must be sweet in you. Sa oras nito, dapat ang salita ng Diyos ay matamis para sa iyo. As much as the word of God is sweet, we will more desire, right? Hanggat ang salita ng Diyos ay matamis, nanaisin po natin ito. We set the new slogan this year. Tayo po yung nagtakda ng slogan, bagong slogan sa taong ito. And then we also set the object. At tinakda din po natin yung ating layon. Object. You know what's this? Alam niyo po kung ano po yung ating layon? We already posted in our Facebook the new vision this year. Na-post na po natin ito sa ating Facebook page, yung ating bagong vision. And then we will print out and we will put on the wall. At ipiprint po natin ito at ilalagay po natin sa ating sa ating pader. Among our object, one thing, let's read the whole Bible one time. Isa po sa mga layon natin sa taong ito ay mabasa po ng isang beses ang Biblia. So every day we post the Bible reading chart, right? Kaya araw-araw nagpo-post po tayo ng Bible chart. Yeah, it's come from it is called the McChain Bible reading chart. McChain, the person who made the Bible reading chart, McChain. Kaya yung gumawa po ng Bible reading chart na yun ay si McChain. If we follow this Bible reading chart, we can read the whole Bible one time. Kung babasahin po natin yung chart na yun, mababasa po natin sa isang taon yung isang beses ang buong Biblia. And also, we can read the Awit and the Kaikan 2 times. At magagawa din nating mabasa yung Kawikaan at Awit po ng 2 beses. And also, we can read the New Testament 2 times. At magagawa din nating basahin yung bagong tipan ng 2 beses. It's a good, right? Napakabuti po nun, di ba? So, that's why last Sunday we distribute the reading chart. Kaya sa nakarang linggo, tayo po yung nagbigay ng mga reading chart. You try to follow. Subukan nyo po yung sundan. Araw-araw reading. Then, if tapos na, if you read the whole reading chart, you can submit to your cell group leader.
At kung natapos nyo na po yun, pwede nyo na po yung isubmit sa inyong cell group leader. So if you read for until December, yeah, God will provide reward. Kaya kapag nakapagtapos kayo sa isang buong taon, ang Diyos po yung magkakalob ng gantimpala sa inyo. It's not sure what kind of reward. Hindi pa po sigurado kung anong gantimpala yun. Anyway, there will be reward. Pero meron pong gantimpala. You try. Subukan nyo po. Okay. Okay, balik the awit 19. Awit 19:11. Awit 19:11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bukod dito, binalaan ng iyong lingkod sa pamagitan nila sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Bukod dito'y pinalaan ang iyong lingkod sa pamagitan nila. Bagaman marami tayong pinabasa, nakikinig at nag-alala ng salita, wala itong halaga kung hindi tayo sumusunod sa salita. Tama po ba? Why we read the Bible? Bakit po ba tayo nagbabasa ng Biblia? Why we listen to the Word of God? Bakit po tayo nakikinig ng salita? Why we memorize the Bible? Bakit tayo nagkakabisa ng Biblia? What's the purpose? Ano po yung layunin? To obey. Upang sumunod. To obey to the Word of God, right? Upang sumunod sa salita ng Diyos. Without obeying to the Word of God, usually. Kaya kung walang pagsunod sa salita ng Diyos, wala po itong kabuluhan. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4. Pilipos Kapitulo 4. Philippians chapter 4, verse 9. Pilipos Kapitulo 4, talata 9. Philippians chapter 4, verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Sinabi ni Apostle Pablo, right? Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, right? The last is gawin ninyo. Sa huli, gawin ninyo. Ito ay mas mahalaga. Right? So, if you learn the Word of God every Sunday, every Wednesday, right? You need to practice. Kaya kung matutuhan ninyo ang salita ng Diyos tuwing Linggo, Miyerkules, kailangan nyo po itong isagawa. If you practice one thing every week, you can practice 52 things a year, right? Kung magagawa nyo pong magsanay ng isang beses sa isang linggo, magagawa nyo po ng 52 sa isang buong taon. Actually, it's great. Sa katunayan, napakadakila nito. After 1 year later, your life will be different. Pagkatapos ng isang taon, yung buhay mo talagang magiging kakaiba. If you practice one thing a week, after 1 year, your life will be great different. Kung isusubukan mong gawin ng isang bagay sa isang linggo, pagkatapos ng isang taon, magiging iba po. When you look at yourself, you will be surprised. Kung titingnan mo ang iyong sarili, magugulat ka. When I started this year, I was like a baby. Nung sinimulan ko yung taong ito, tulad ako ng isang sanggol. Or maybe you feel, I already grow like this. Pero marahil, magiging pakiramdam mo, lumaki na ako ng ganito. It depends on how much you obey. Nakadepende yan kung paano ka sumunod. Huwag nating isipin na mabigat ang sumunod sa salita. Kundi dapat tayong magalak sa paggawa nito. Okay? It's a burden you obey to the Word of God. Mabigat po ba na sumunod sa salita ng Diyos? It should be burden. Dapat na hindi po ito maging mabigat. It should be joy. Dapat na ito po'y kagalakan.
Awit 40, buksan mo ang Biblia. Awit 40, Awit, Kapitulo 40, 40 verse 8. talata 8. Awit 40 verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban. Yeah. We can know God's will through the Word of God, right? Malalaman po natin yung kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Maybe Diyos. this time God will let you know what's the will of God. Marahil sa oras ito, ipinapaalam sa iyo ng Diyos kung ano po yung kalooban ng Diyos. If you know God's will, you have to obey. Kung nalaman mo yung kalooban ng Diyos, kailangan mo itong You have to sundin. follow to the God's will, right? Kailangan mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Voluntary. Kusang loob po, With the joy. na may kagalakan. Isipin nating natural ang pagsunod. Isipin nating natural ang pagsunod. Don't think of many things. Huwag niyo pong isipin yung maraming bagay. If God's will is clear, don't think of many things. Kung malinaw yung kalooban ng Diyos, huwag niyang isipin ang ibang bagay. Just have the heart. I will obey. Magkaroon ka lamang ng puso, susunod If it's ako. God's will, I will obey. Kung ito yung kalooban ng Diyos, susunod ako. I don't think any other thing. Hindi ko na iisipin ang If ibang God's bagay. will, I will obey. Kung ito yung kalooban ng Diyos, susunod ako. Yeah. Magpakatutok lamang sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. We just focus on to know what's God's will. Nakatuon lamang tayo sa pagkaalam sa kung ano yung kalooban ng Diyos. After then, don't think more. Pagkatapos nun, huwag nyo nang isipin yung iba pa. Because obey is natural. Dahil natural lamang po yung pagsunod. We don't think any other thing. Obey. Hindi natin kailangang isipin yung ibang bagay. Sumunod If God's will is clear. kung ang kalooban ng Diyos ay malinaw. Sa huli ang buhay na sumunod tayo sa salita ay magiging walang hanggang gantimpala. Tama? Balik, awit 19, 11. Right? Verse 11. Sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. May dakilang gantimpala. Right? Ka-promise. Yeah. Last time we learned, right? Awit 119 also, go back. Awit 119. Balikan po natin yung awit, 19. 1956. Awit 1956. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ng mga tuntunin mo. Right? Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ng mga tuntunin mo. Our obedience will be remained. Kaya yung ating pagsunod po, yung matitira. God will allow eternal reward for our obedience. Ipapahintulot ng Diyos ang walang gantimpala dahil po sa ating pagsunod. God will not forget. At hindi po yan kakalimutan ng Diyos. Sinabi ni Jesus, right? Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, verse 42. Matthew chapter 10, 42. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawala ng kanyang gantimpala. Give one of these little one only a cup of cold water, right? Kaya bigyan ng isang basong tubig na malamig ang isa sa maliit na ito. It's serving the brothers and sisters. Ito po yung paglilingkod sa mga kapatiran. It's also will of God, right? Ito rin po ay kalooban ng Diyos. Our Lord promised, I will not forget. Ang pangako ng Diyos, hindi ko ito kalilimutan. About it, I will provide the eternal reward.
Patungkol dito, magbibigay ako ng walang hanggang gantimpala. If we obey to the word of God, right? God will allow amazing His reward. Kung tayo po'y susunod, ipapahintulot ng Diyos yung kanyang dakilang gantimpala. So, of course, we don't just obey because of the eternal reward. Siyempre po, hindi lang tayo sumusunod dahil lamang sa walang hanggang gantimpala. We are right. We are His children, God's children. Tayo po'y mga anak ng Diyos. We are also the servant of the Lord. Tayo rin po'y mga lingkod ng Panginoon. Obedience is a natural thing. Kaya natural lamang po ang pagsunod. But God repay for our obedience. Pero susuklian ng Diyos yung ating pagsunod. So, magkakaroon tayo ng isang taon na higit pang hangad ng salita, sumunod sa salita. Okay, so through the obey to the word of God, let's receive God's blessing this year. Kaya sa magitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, tumanggap po tayo ng pagpapala po sa taong ito. Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Sa buwang ito, may mga plano para sa Cell Group 1 and 2 Bible Seminar. At sa susunod na buwan, may Grand Bible Seminar with the Korean Mission Team. Naway, matulungan mo kami sa mga Bible Seminar ito upang maraming kaluluwa ang makatakbo ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.